Sa muling pagbubukas ng OWA Scholarship Program, ay alamin natin kung sino-sino at kung paano makapag-apply or makapag-avail ng OWA Scholarship para sa anak nyo or kapatid nyo. Sa mga nagtatanong naman kung pwede daw ba ang pamangkin, apo o kaya naman yung mga inaanak, ang sagot guys, ang pwede lang base sa OWA is ang kapatid nyo o kaya naman ang anak nyo. Alam kong marami na namang magrereklamo na hindi naman daw nakakapag-avail ng OWA Scholarship na yan. At naiintindihan ko kayo guys. Pero gaya sa kasamahan ko dito sa trabaho, ay inuna niya magpasa ng requirements at ng application. At hindi niya inuna ang pagrereklamo. At sa kabutihang palad ay nakatanggap sila ng email mula sa OWA at hindi nila inaasahan na ma-approve ang application nila. Sa ngayon guys ay graduating na ang anak niya sa kolehiyo. Ang dahilan guys kung bakit hindi na-accommodate ng OWA ang lahat ng mga OFW or anak ng mga OFW na nagpapasa ng application. Dahil lahat ng eskwelahan na hawak na OWA ay may limit lang per year. Pero nga ito yung sinasuggest ko at pinagdarasal ko na sana maisipan ng mga taga-gobyerno or ng ating gobyerno na sana gumawa na lang sila ng mga university sa Luzon, Visayas at Mindanao para sa mga dependents ng OFW na miyembro ng OWA. Para sana guys na hindi na kailangan mag-abang ng slot ng mga OFW na wala naman niyang kasiguraduhan kung ma-approve ka or hindi. So yun na lang sana ang gawin ng ating gobyerno na gumawa sila ng mga university sa Luzon, Visayas at Mindanao para sa mga anak ng active OFW na aktibong miyembro rin ng OWA. So eto guys, matuto tayo at alamin natin sa video na ito ng mga taga-OWA kung paano, kung sino-sino at kung ano ang gagawin para maka-avail ng OWA Scholarship Program. At ang advice ko guys, para mas malaki ang chance nyo na makapasok sa OWA Scholarship Program, ay pasadyain nyo ang inyong anak or kapatid sa pinakamalapit na OWA Regional Office sa lugar nyo para mag-inquire tungkol sa OWA Scholarship na ito. So ano nga ba itong Education for Development Scholarship Program? Sino-sino ba ang mga pwedeng mag-apply para sa scholarship na ito? Unang-una po, dapat po active OWA member si OFW. So kung sino pong dependent niya ang pwedeng mag-apply, kung married po si OFW at may anak na po siya na nag-aaral sa kolehiyo na nasa 2nd year to 5th year college, pwede po yung mag-apply ang kanyang anak. And then para naman sa kapatid ng OFW, pwede rin po siyang mag-apply. So ano nga ba ang pagkakaiba na to? Kasi makikita natin mamaya yung difference ng ODSP at saka EDSP kapag si OFW ay kapatid ng aplikante. Ayan, so kapag kapatid ng aplikante, kailangan ay single si OFW. Pero in case na si OFW na kapatid ay married na, kailangan ay childless si OFW. So, ibig sabihin nito, kahit married na si OFW, as long as wala pa siyang anak, pwede pa rin po mag-apply yung kanyang kapatid para dito sa EDSP. Ayan. So, kailangan, the same with the ODSP, kailangan 30 years old below or 30 pababa ang edad ng aplikante sa araw ng pag-a-apply. Ayan. At syempre po, ang isa sa mga requirement, kailangan ang aplikante ay mayroong 85% or higit pa na grade sa lahat ng subjects during the last school year attended. So from first sem to second sem, dapat 85% ang lahat ng kanyang subject. Yes po ma'am, ibig sabihin po niyan, pag 85% sa lahat ng subject, ibig sabihin kasama po yung ating academic and non-academic subjects. So kasama po dyan ang PE at NSTP. Yan, kailangan 85% pa rin po lahat yan. Hindi po siya po pwedeng bababa ng 85%. Ayan. So ano ba yung mga kailangang isumiting mga dokumento sa ating online application? So kung anak ka ng OFW, ang kailangan mo lang isubmit ay birth certificate mo na naka-PDF file. Kung halimbawa na naka-JPEG po yan, i-convert po natin sa PDF dahil yun lang po ang tatanggapin ng ating system. Ayan, so dun sa pag-convert po, maaari po tayo magpatulong sa mga internet shop o di kaya dun sa mga scholar, dun sa mga bata po, dun sa mga estudyante
yan po marunong po sila yan mag-convert po ng mga files po into PDF. Kung yan ay image or JPEG, pwede po yan i-convert sa PDF or pwede po ninyong ipa-scan po yung inyong mga birth certificate, NSO or PSA para po gawin po siyang PDF file. Para naman sa kapatid ng OFW, yung mga requirements po, dapat po mag-submit tayo ng birth certificate po ng OFW, birth certificate po ng aplikante at senomar po ni OFW at ganun din po, dapat naka-PDF file po siya. Ayan. Pero para dun naman sa ating mga tawag dito, mga kapatid nila ay married na. Kung meron na si OFW, kailangan natin ng marriage contract ni OFW para makikita pa rin po natin doon yung inyong relationship sa OFW. At other requirements po natin ay i-request po namin pagka kayo ay in-evaluate na katulad doon sa pruweba na single pa rin, ay na childless pa rin yung married na OFW pag siya ay inyong kapatid. Ano kung halimbawa, Christian, na nag-apply ang kapatid ng married na OFW and then after how many years nagkaroon ng anak itong si OFW at gustong mag-apply ng scholarship sa OWA, pwede pa rin ba siyang mag-apply? Pagka ganun po yung magiging sitwasyon ay hindi na po pwede mag-apply yung anak ng OFW kasi ibig sabihin nun ay ginamit na ng kapatid niya yung kanyang scholarship assistance na para dapat sa kanyang anak. Ayan. So makikita po natin doon sa ating Facebook page yung mga sinasabi po namin kanina, yung dinidiscuss po namin na ODSP Incoming First Year College, ODSP Second Year to Fifth Year, at ito pong EDSP. So meron pong kanya-kanyang link kada probinsya po dyan. So, Ma'am Mel, magkano ba ang financial assistance o financial grant para dito sa ating EDSP? So, kaya ko nasabi kanina na talagang maraming nag-a-apply dito sa EDSP. Kasi malaki naman po talaga ang financial assistance na nakukuha nila. For, sa isang sempo, nakakakuha sila ng 30,000 pesos or 60,000 pesos per school year. Ma'am Mel, paano kung si aplikante ay DOST scholar na or CHED scholar? Pwede pa po ba siya dito sa ating ODSP or EDSP? So kung DOST scholar na siya or CHED, pagpasensyahan po natin na hindi na po siya pwedeng mag-avail ng other scholarship program dito sa OWA. Ayan, so hindi na po pwede kung kayo po ay CHED scholar or DOST scholar. Pero kung kayo ay nakakakuha ng subsidy sa inyong mga barangay, sa munisipyo o di kaya sa provincial, or kayo ay scholar ng inyong eskwelahan, maaari pa rin po kayo maging scholar ng OWA, maliban na lamang kung kayo ay scholar ng CHED at DOST. Yan. So, ayan. Ang dami-daming nagtatanong sa ating comment sections. Last year po, nag-apply po ako ng EDSP for incoming first year, college freshman. And till now po, wala pa po kaming nare-receive na update. May I know po when po namin malalaman yung result? And if nag-apply po ako for EDSP last year, pwede po ba ako mag-apply for ODSP knowing na nakapag-apply po ako for ODSP since wala pa naman pong result? Hindi po kaya ako madi-disqualify for EDSP or ODSP if my current application po ako. Thank you very much po. Ayan, so ang tanong po ni Anonymous ay kung pwede pa rin siya mag-apply for the ODSP Incoming First Year College. Yes po, pwede pa rin po kayo mag-apply ng ODSP Incoming First Year College kasi wala pa naman po talaga yung resulta kung sino yung mga pumasok sa top 400 nationwide
para doon sa mga grade 12 last year na nag-apply po. Sinuulit po natin, no, wala pa po yung resulta ng mga grade 12 na nag-apply last school year kung sino po yung mga pumasok sa top 400 nationwide. Ngayon, yung mga grade 12 last year, pwede pa rin kayo mag-apply ngayon for the ODSP incoming first year college kasi just in case na hindi kayo pumasa, at least meron pa rin kayong chance para dun sa ating ODSP incoming first year college. Okay, sana nasagot po namin ang yung tanong, Miss or Mr. Anonymous po. Next question naman po mula kay Ma'am Crizel Sacramento ng Santa Monica Etchague, Isabela. Pag anak ba ng OFW ay 4 or 6, lahat ba sila pwede makasali or makakuha ng scholarship? Maraming salamat po sa tanong mo, Ma'am Crizel Sacramento ng Isabela. Para po dyan sa inyong katanungan kung 4 or 6 po ang anak ninyo, pwede ba silang maka-avail ng scholarship lahat? So, hindi po pwede. Isa lang po per OFW family ang pwedeng maka-avail ng scholarship program. So, kung halimbawa po ang both parents ay OFW, ang mga kapatid po ay OFW, isa lang po sa pamilya nila ang makaka-avail. Pero kung halimbawa naman po na itong mga anak po ay nakapag-asawa na at nagkaroon na po ng anak, pwede pong mag-avail yung kanilang anak. Basta po lagi nating tatandaan na isang availment lang po ng scholarship program per OFW family. Okay. So, meron pa po tayong question dito mula kay Ma'am Tricia Calderon Bunagan ng Linao East, Tuguegarao City. Pwede po bang i-avail ang scholarship kahit hindi na i-renew ng father ko ang kontrata niya sa kadahilan ng hindi pa siya nakauwi? At ano po mga kailangan ko lang requirements para ipasa kung sakali na pwede po? Salamat ng marami. So ayan po ang tanong po ni Ma'am Tricia ay palyado na yung kontrata po ni OFW. Ang basahan po natin sa ating online application at sa ating scholarship grant po ay active OWA member po tayo. So kahit po yung kontrata po natin ay natapos na, as long as active pa rin po yung ating OWA membership ay maaari pa rin po tayong mag-apply o mag-avail po ng ating scholarship grant. So ang tanong po, isang tanong niya ay kung ano yung mga pwede niyang isubmit. Yung sa submission po natin ay online po siya. So, pwede po ninyong i-check po yung sa post po natin sa Facebook page ng OWA Region 2 para dun sa ating online link po natin para sa online application ng scholarship. Ayan. Yes. Meron din tayo ditong question mula kay Miss May de Paz Salvador ng Santo Tomas Madela, Quirino. Tanong ko lang po kung halimbawa ang isang OFW ay hindi diretsyong nakakapagbayad ng every 2 years sa OWA, makakasali pa din po ba ang anak sa scholarship? Hi, Miss May Salvador from Quirino Province. So napakalayo. Sana nanonood ka ngayon para masagot po natin ang inyong katanungan. So kung ang tanong niyo po ay kung hindi diretsyo na nakakapagbayad ang OFW ng kanyang membership every 2 years, maaari pa bang maka-avail ang kanyang anak ng scholarship? Pwedeng-pwede po. Kasi ang magiging basis po natin dyan, active OWA member si OFW at the time po ng application. Ma'am Cas, meron lang ako ditong gustong sagutin sa ating online. Okay. Meron dito kay Ma'am Richelle Ulep Oliver. Meron kasi siyang tanong, hello po, same lang po ba yung active OWA membership at kontrata po? So, ang sagot po dyan, magkaiba po yung active OWA membership po sa kontrata. Kasi maaaring tapos na yung kontrata nyo, pero active OWA member pa rin po kayo. So, ang basehan po natin ay active OWA membership. So, kaya nga po kailangan din po ninyong i-download yung OWA app po natin para makita po natin kung kayo po ay active OWA member pa rin po. At the same time, marami din po tayong mga active po yung kanilang kontrata. Mayroon pa po silang kontrata sa abroad, pero inactive na po yung OWA membership. So, kailangan po talaga natin ma-check po kung kayo ay active or inactive. At ang isang paraan po niyan para makita po natin ay i-download po ninyo yung sa OWA app po
para po makita po natin doon kung kayo ay active or inactive na po. Ayan. Meron din dito, Ma'am Mel, Kabsat, ito nga sabi ni Ma'am Rizdan Layog Likigan, sana po hindi magbabase sa sahod naming mga OFWs. Kasi DH po ang work namin dito abroad. $400 lang ang sinasahod namin. Hindi about sa $600. Hindi daw aabot sa 600. 4 po ang college ko. Taga Isabela po ako. Hello, good afternoon po, Ma'am Rizdan Likigan. Para po sa inyong concern po, dapat po ang sahod ni OFW ay $600 pababa. So kung 599 po yan, lahat po 599 hanggang $400, kung $400 po ang inyong sinasahod kada buwan, pwede po kayong mag-apply ng scholarship. So kung $600 po ang sinasahod ni OFW, hindi na po siya pwedeng mag-avail ng ODSP. So $600 below po, pababa po. Yes. Meron din isa dito, sabi niya, si Sir Jason Madera po. Sino daw po ba ang dapat magpasa ng requirements? Ang anak po ba na nasa Pinas o yung OFW na nasa abroad? Ayan, so kailangan po, para po sa katanungan na mas maganda po kung yung bata po, yung aplikante po mismo ang mag-apply online. Kasi po, siya po yung mas nakakaalam po dun sa kanya mga detalye. Although alam talaga yan ng mga magulang yung mga detalye ng mga bata, pero meron po kasi mga personal details na kailangan po namin doon sa mismong aplikante. So kailangan po yung mismong aplikante ang mag-online kasi po siya din po ang mag-upload doon sa PDF file na kailangan po natin sa online application. Ayun guys, gaya nga ng nabanggit ko kanina, para mas malaki ang chance nyo at para makasiguro kayo, ay pasadyain nyo ang anak nyo or ang kapatid nyo sa pinakamalapit na OWA Regional Office sa lugar nyo para personal na mag-inquire tungkol sa OWA Scholarship Program. At ilalagay ko din ang website ng OWA, pati ang email address nila, pati ang contact number para matawagan nyo at para makapag-send din kayo ng email online. So ayun guys, sana may nakuha kayong idea at sana nakatulong ang video na ito sa inyo. At sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe my YouTube channel and please click the notification bell para lagi kayo updated sa mga upcoming videos na gagawin ko tungkol sa mga updates sa ating mga OFW. Mula dito sa Dubai, maraming salamat. See you next time.